Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, magandang araw mga kababayan at ang usaping ito ay tungkol na naman po sa politika, no? Usapang Duterte na naman po tayo. Ano ba yung update? Ano ba yung mga mangyayari pa? So ngayong araw po, March 14, mga kababayan, ang first hearing po dito sa ICC ni Tatay Diggs. So, nakatakdang humarap sa unang pagkakataon si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pre-trial Chamber 1 ng International Criminal Court or ICC ngayong Biyernes, March 14, 2025, 2 p.m. sa Hague, Netherlands, March 14, 9 p.m. sa Pilipinas. Sa initial appearance hearing, ibe-verifika ng mga hurado ang pagkakakilanlan ni Duterte at ang lingwaheng nais niyang gamitin upang masundan ang proceedings. Ipapaalam kay Duterte ang mga sakda laban sa kanya at ang karapatan niya sa ilalim ng ICC Rome Statute na nagtatalaga sa jurisdiction po ng ICC sa genocides, crimes against humanity, war crimes at crime of aggression. So si Duterte po ay pinaratangan ng murder na itinuturing na krimen laban sa sangkatauhan na ginawa umano niya sa Pilipinas mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Sa panahong iyon, si Duterte ay naging presidente ng Pilipinas, mayor ng Davao City at pinaghihinalaang leader ng Davao Death Squad. Ang Davao Death Squad ay sinasabing nagsagawa ng walang awang pagpatay sa street children at mga sospek sa iba't ibang krimen, particular na ang pagbebenta ng illegal daw na droga. Ang pre-trial Chamber 1 ay binubuo ng tatlong babaeng hurado, sina Judge Lulia Antonianella, grabe yung mga pangalan mo, Tok. Preceding judge mula sa Romania, Judge Rainy Adelaide Sophie Alfine, Gansu mula sa Benin at Judge Maria del Socorro Flores Liera mula naman sa Mexico. Samantalang may good news naman po tayong nasagap dito po sa social media sa Facebook tungkol ito sa kay dating ex-president Duterte. Sabi nung nag-post dito, mula ito kay Ruel Silva, good news mga ka-DDS, update now lang soon. Makakauwi na daw po si dating President Rodrigo Duterte. If you're the news one of radio station interview, the Filipino International Lawyer Anchor News, attorney, ito po yung tinanong ng Anchor News, attorney, paano ba maging member daw ng ICC lawyer? Ang sagot ng attorney, kailangan mag-apply sila sa ICC, dapat merong 10 years experience at malalaking kasong nahawakan. Ito pa yung tanong po ng Anchor News, ilan po ba ang lawyer na accredited ng ICC? Then sagot po ng attorney, 400 plus daw, but ang Filipino lawyer is 5, only 5 lawyer accredited. Isa na dyan si Attorney Harry Roque and the late Miriam Santiago. Tapos nagtanong ulit yung Anchor News, pwede bang kumuha si PRRD ng lawyer sa ibang lahi kung ayaw sa Pinas? Sagot ng attorney, yes, pwede. Yes, pero depende kay PRRD. Pwede din si PRRD ang tumayong lawyer sa sarili niya. Question here, PRRD is lawyer and judge, so malaki ang chance natin after ng ilang hearing sa ICC, mapawalang bisa daw po ang kaso niya. Same situation of Marcos Sr., dinepensahan niya sarili niya, siya ang tumayong lawyer sa kaso niya before at naipanalo niya yon. You can imagine na paikot niya ang mga bangag dahil sa kaalaman niya sa law, kaya ganon siya katapang harapin ang kaso niya sa ICC. Kaya tama sabi ni Marcos Sr., kung napanood nyo yung video niya na nag-speech kung meron siyang abogado na anak, maari pa niya itong sumunod sa yapak niya. Hindi naman abogado itong si BBM daw, kaya ayun, nagmarunong pero sa huli siya ang mapapahamak at babaliktad ang senaryo. Sila naman ang uusigin pag nakabalik daw si PRRD. So yan po yung nabasa natin na post
dito po sa isang community ng mga DDS. So sana nga po no malagpasan po ni dating ex-President Duterte etong kakaharapin niya pong reklamo diyan po sa ICC. And nagulat lang ako mga kababayan dahil sobrang dami pong sumusuporta talaga dito po sa side ng mga Duterte no. Sa social media, nagtatry akong mag-scroll, grabe talagang nagbabangayan yung iba, pinagtatanggol po nila si ex-President Duterte. And sa side naman po ng mga maka-BBM, ang pinipilit po nila ayun nga pong mga napaslang sa war on drugs, no? Yun po yung kanilang binabato kay dating President Duterte. Maging sa mga media po mga kababayan, yan din po yung nababasa ko. Talagang binabalik nila, no? Paulit-ulit po nilang binabalik yung tungkol sa mga napatay sa war on drugs. So, ang sa akin lang naman pong masasabi dito mga kababayan, bakit yun po yung tinitingnan lang nila? Bakit ang bias nila, no? Bakit yung side lamang po yung side ng mga namatay po na adik yung tinitingnan nila, bakit di po nila tinitingnan at sinasama sa kanilang mga balita yung mga nabiktima naman po na mga adik, di ba? I'm sure sobrang dami po nun, pero hindi po nila tinututukan mga kababayan. Bagkus ang tinututukan po nila ay yung mga nasawi po sa war on drugs. Kung tutuusin, libo-libo din po ang nabibiktima at napapaslang na mga adik na yan. Kaya naiintindihan ko si ex-President Duterte kung bakit yun na lamang po yung naisip niyang paraan para po mabawasan yung krimen, yung mga drugs na yan, yung mga gumagamit ng drugs na yan. Kasi nakakasira po yan sa buhay. Buhay ng mga kabataan, nadadamay kahit mga bata nga po nagda-drugs na, 'di ba? So kung sila ang tatayo sa pagka-presidente, mga kababayan, ano yung kanilang gagawin para po masawata yaang paglagana po ng droga dito po sa ating bansa? May isip kaya nila yan? May isip pa kaya nila yan? Mga ganyang ginawa po ni Tatay Diggs? Di ba hindi nahahayaan pa nila yan? Kaya kung inyong mapapansin mga kababayan, dito sa ating palibot ng bansa, ang daming krimen na nagaganap. At ang mga suspect, mga adik. Mga adik po. Kaya nung si Tatay Digong po yung presidente, may takot po talaga yung mga mga adik, may takot sila talaga. Hindi po sila gumagawa ng mga nabawasan nga po yung mga krimen. 'Di ba? Dahil sa pamumuno po nitong si Tatay Digong. Pero ngayon eto, nagsibalikan po ulit kaya kaliwat kanan po ang mga patayan na nangyayari. And feeling ko nga po mga kababayan, hindi na po safe dito sa ating bansa dahil napakalambot po ng ating mga namumuno. Kaya kay Tatay Diggs yung suporta ko dahil ramdam ko po yung malasakit niya sa bayan.